Lord Jesus, hallelujah, Father God in heaven, O God. Lord, salamat, Father God, sa mabakong gugma. Diri ka naman, Father God, salamat, O Diyos. Ninahimo ni mo, Father God, ihatag, giningadapit sa kangatap, Father God, alam sa pagdahin. Kanimo, Father God, ang magipadala, ang matagos sa kanamo, karon Ginoo. Diri nga dapit, Father God, alam sa pagtudlo, alam sa paggamit, diri ka naman, Father God. We thank you, Jesus. Father God, sa tanang kasing-kasing nga niya sa mga tubangan karon, Father God, nasayot niyo, God, nga nanimoy padala si Jesus aron sa paghukom, diri ka namo, Father God, kung dili pagluwas, diri ka namo, Father God. We thank you, Lord. We thank you, Jesus, sa nang pagpakamatay dito sa cross, alang sa kasalanan, sa matagos sa kanamo, Father God. We thank you, Lord. We thank you, Jesus, for giving us another opportunity, Father God, na makahimo kami sa pagdahig, sa pagpaminaw, sa mga pulong, Father God, masayot ka, God, kinsa katong tinudanay nga nagpangita kanimo, Father God, kinsa katong tinudanay, Father God, nga nanihanglan niya kanimo, Ginoo, Father God, kaming tanan, nanihanglan niya kanimo, Father God, but Lord, unay lain nga makakita sa mga kasing-kasing gawas kanimo, Father God. We thank you, Lord. We thank you, God, sa mga kong gugma, diri ka namo, Father God, sa mga grasya, nagihatag, diri ka namo, Father God. Ikaw, O Diyos, sa tabilin, nga matinudanon, diri ka namo, Father God. Nabusan man, O Lord, nasayot ka, God, nga nagbunutpot kami, Diyos, sa mga tubangan, Father God, nagpakahipokrito mi, Diyos, sa mga tubangan, Father God, apan, Lord. Walang mi karon diri, Father God, tungod sa maayon namong mga binuhatan, Father God. Dili tungod sa maayong butang among nabuhat, Father God, kung dili, O Lord. Ano nga mi karon tungod sa mong pagkaluoy, Father God. Ano nga mi karon tungod sa mong grasya, God. Ano nga mi karon, Father God, kay mo gitawag ang matagos sa kanamo, Father God. O galagay rason na dili ka namo pagataygon, Father God. Walay rason nga dili ka namo subahon, Father God. O dili gayud rason, Father God, nga dili mo tingog ang among speaker, Father God, na mahunong na kami, O Lord. Father God, nasayon niyo, God, nining kadlawa, Lord, makabatong kami kalinaw, kalipay, Father God. Lord, nasayon niyo, God, yung kinintanan, among mabatunan, diya sa mga presensya naman, O God. Hallelujah, Lord God. Father God, among ibalik, kani mo ginunta ng tumog, himayaw, pagpasalamat in Jesus' name we pray. Huwag ang tanong magayon, Amen. At ang pakpakan na itong tuwing ng Lord. Tanang sa kasundan ni Jesus, may bandilang gihata. Pagpakayang sa itaas kinis ang tanaga. Magpadayon kita ang Kristo ng matao. Maghahabot with sa iyong basta
sa ligaya, sumali tayong kasing-kasing. Hallelujah. Gusto mo kiyay? Mukiyay sa kalupay, umbag sa Ginoo. Mukiyay sa kalupay, umbag sa Ginoo. Sumay ko sa ligaya, sumali tayong kasing-kasing. Hallelujah. Gusto na yun. Sa presensya mo. Sa presensya mo ay kaligaya ko. Sa presensya mo ay kalinaw ako. Sa presensya mo ay kayuan ko. Hinabuhi ko'y halalain. Yes, Jesus, sing the song. O Ginoo, dahil ko'y ikaw, O Ginoo. Simbahon ka, O Kanan. Yes, Jesus. Nikinabuhi ko sa presensya mo. Sa presensya mo ay kaligaya ko. Sa presensya mo ay kalinaw ako. Sa presensya, sa presensya mo ay kayuan ko. Kinabuhi ko'y halalain mo. O Ginoo, dahil ko'y ikaw, O Ginoo. Simbahon ka, O Kanan. Nikinabuhi. Ang sigat-sigat ang Ginoo. O Ginoo, dahil ko'y ikaw, O Ginoo. Simbahon ka, O Kanan. Nikinabuhi ko sa kinabuhi. Nikinabuhi ko. Hallelujah, Jesus Christ. Kanang mga soul, atong katawin, mga pagkinatapusan, mga sa atong tibuok, magkasing-kasing. Let's all confess, atong isugin na siyang kalinaw sa atong mga kasing-kasing, siyang atong kalipay, siyang atong buhay, paglaon. So, karang mga soul, let's all sing, Ikaw, Diyos. Ikaw, O Diyos, ang kalinaw sa kasing-kasing ko. Isang paglaon. Paglaon sa akong
Jesus
ka naman, Father God. We thank you, God. Nini panibagong adlaw imong gihatag diri ka naman, Father God. Father God, tugutin ka karong adlaw, Ginoo. Among mabatunan, Father God, ang kalinaw, Lord. Ang kaayuhan, Father God, sa tanang balatian, Father God, sa tanang kagulanan, sa mga kasing-kasing, Father God, sa tanang kasulbaran, sa tanang problema, sa mong kinabuhi, Father God, in the name of Jesus, oh God. Lord, ikaw ang takos, Father God, iinig tanan. Kinitanan na akong gibuhat karon, Father God, para na gayon din mo, oh God. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Niningan lang mo, Father God. Lord, among ibalik kanimo, Father God, ang tanang dungo. Himayo, pagpasalamat in Jesus' name we pray. Amen. Ito pakpakan na itong Queen
ang tibuok kalibutan o bisan ang tanan sa kabuhay. The worldly meaning, all people of God realize. O gibuti pasabot niya ng kalibutan, mao kini ikaw ug ako. God sent the importance of Jesus Christ into the world, into the Philippines, into the whole barangay Paliw. Ipadala sa Dios ang iyang bugtong anak na si Jesus dito sa Pilipinas, bisan sa tibuok kalibutan. Because God had a prayer for salvation of the whole people
people in the Philippines and the mountain people, especially Barangay Palios. Pumunti nagplano ang Ginoo nga maluwas ang tanang katawan sa tibuok kalibutan, sa tibuok Pilipinas, o ilabi-labi diri sa Barangay Paliw. That's why we are cooperating all Kadodong, Kambagilo, Ulon, Okiote, Bayan, Manila, all Jesus Mission Church, cooperation, working together. Muna makalimot ka sa pagbuhat sa matag usa sa ang mga kaigsuunan sa Kadudong, sa Bahian, sa Kambagyo, sa Ukyot, o sa tanan tibuok natong simbahan sa Jesus Mission Church, makahiusa ta sa pagdayeg sa pamilya ng Diyos. Why we are gathering here in Value Jesus Mission Church? Kung ano man nga nakakaroon din nagtigong sa atong simbahan sa Pagyo. Because there is a religion, we pray to God Almighty and the Lord Jesus Christ, who died on the cross for the salvation of our souls. Tungod kay atong rason ug mao kini nga atong simbahon sa atong labing nga Dios nga si Ginoong Jesucristo nga nagpakamatay sa cross alang sa kaluwasan sa atong mga kasalanan. Almighty God will save our soul first. Labing kamahalan nga Dios una gusto niyang luwason ang atong mga kasalanan. After salvation of our souls, Almighty God will give us the new spirit and good health. Kung human maluwas ang atong mga kalang, gusto sa Dios nga tagang kita o bagong espiritu o tagang kanya o maayo na panglawan. Almighty God will give us the new job, new vision and dreams. Kung ang labing naman ng Diyos, gusto siya mahatag na itong bagong trabaho, bagong mga pangandoy o bagong mga pananawon. People want to working very well in their life. Gusto sa mga tao na makatrabaho gayud sila o makatrabaho sila pag-ayo. For many people cannot find the way which is the good work jobs. Kapag daghang mga tao ang wala kakaplan sa paagi kung saan araw makabaton sila o maayo na trabaho. Worship the Lord God Almighty, praise God, evangelism is a very good job in the Lord Jesus Christ. Ang pagsimba, ang pagdayeg sa Diyos o ang pag-ibabulyo, mao kini maayo kaayong trabaho alang sa ato ang Ginoong Jesucristo. You and I, we are the very good, wonderful co-workers of God Almighty. Kay ikaw o ako kita mga maanindot kayo ng mga isig ka magbubuhat sa ato ang Diyos na labing-labanan. Because we believe in God Almighty and praise God and cooperation, worship to God Almighty here. Tungod kay ituo kita sa ato ang Diyos, kung muna nagkahimo kita sa pag-anhi, nagkahiusa sa pagsimba ng inyong dakita. And then Almighty God promised to Abraham, our forefather, I will make you a blessing. Kung sama lang nabigamahan ng Diyos, nagsilaan siya sa ato ang katigulangan na si Abraham, na siya mingon, imuon ko ikaw mapanalangin. In the Bible tells us how to will become a blessing as a Christian. Kung ang Biblia na tudlo nato, kung saan nato ang kita makadawat ng panalangin, isip mga Kristo. That's why we must study Bible, meditate the Bible, read the Bible day and night to find the way through Holy Scriptures. Muna kinahanglan kita na magtuon sa Biblia o magbasa sa Biblia adlaw gabi aron makita nato ang dalan o ang paagi aron makadawat kita og panalangin. Holy Bible teaching us according about the blessing, message, 32,500 scriptures in the Bible record. Kung ang Biblia nagtudlo ka nato kadunoy mga 32,500 ka mensahe sa panalangin ang nasulat na dinhi. You can find the new way how to make a blessing, how to make a happy life. O makaplag kita bagko nga paagi aron kita mapanalanginan ug aron kita makabaton og malipayon nga pagtinaw. Also, Jesus Christ is teaching us about the kingdom of heaven and the eternal life. Kung si Jesucristo usab nagtudlo ka nato mahitungod sa gingharian sa langit ug sa kinabuhi mo ray katapos.
katapusan. After Jesus Christ proclaimed the whole message about the kingdom of heaven, finally, he died on the cross, crucified himself. Human makasangyo si Ginoong Jesucristo sa tibuok niya nga mensahe, sa katapusan siya nagpalansang sa cross. The Bible teaching us why Jesus Christ crucified, died on the cross. Kung sumala sa gitudlo sa Biblia kanato, ano man nga si Jesucristo nagpalansang man siya sa cross. There's one reason. There's no forgiveness without the shedding blood. Kung kadungay rason, dili mapasaylo ang sala gawas kung kini kapaagasan ng dugo. That's why Jesus crucified on the cross, shedding his blood for the forgiveness of all mankind of sins. Munang si Jesucristo nagpalansang siya sa cross o iyang ipaagas sa iyang dugo para mapasaylo ang tanan na itong mga kasalanan. Bible says, you and I, we are all sinners. Ang Biblia nag-ingon na ikaw ako kitang tanan makasasala. No one can remove our sins. Kung wala kayo bisan kinsa nga makatangtang sa akong mga kasalanan. Until now, so many people, philosophy and many doctor and prophet want to destroy their sins by their actions. Kani hapon karon uy natin mga katawan sa filosofiya, sa siyensya o sa mga doktor nga naningkamot sila sa pagsulbad ng pagtangtang sa ilang mga But no one dissolved their problem of sins. Kapag wala sa nila ang nakasulbad sa ilang mga sala. The Bible teaching us only Jesus Christ dissolved all our problem of sin through his death on the cross. Kapag ang Biblia nagtudlo nato nga si Ginoong Jesucristo lamang ang ahimo sa pagtangtang sa ato mga sala o kini pinaagi sa iyang kamatayon sa cross. And through the Bible, you will know this wonderful story and truth, and that you will be set free from your transgression and sins. Kung dini sa Biblia ako makatunan kining maanindot kaayo makaagi or istorya o mahimo kitang gawas nun gikan sa atong mga kalapasan o sa atong mga kasalanan. All the scriptures according about explain about this one. Kay ang tibuok kasulatan gisulat kini og kini nagpasabot mahitungod kini. Bible says Romans chapter 5 verse 8. Ang Biblia nag-ingon pananglitan sa libro sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8. While we were sinners, Apang demonstrate his own love for us. While we were still sinners, Christ died for us. Si Kristo alam na ito. Why Jesus Christ crucified himself? Nganong sa Yesu Kristo nagpalansaman sa iyang kaugalingon. Because of the Jesus want to make all of you and I clean people, just to make us justified by his blood. Tungod kay si Ginoong Jesucristo, ganahan siya nga mahugasan kita sa atong mga kasalanan ug himuon niyang bagong mga katawan pinaagi sa iyang dugo. That's why Almighty God crucified his begotten Son Jesus Christ to make us justified and righteous in his birth. Muna nagdikamangan nga Diyos iyang itugutan kay lansang ang iyang anak na si Ginoong Jesucristo aron mahimo kitang mga pagtungkinuhan o mahimo kitang mga matawong nga katawan. That's why when we just believe in Jesus Christ who died on the cross, we become justified and righteous in his person. Munang mutuko lamang kita ang Ginoong Jesucristo, kita mahimong matarong o mahimo kitang mga bagong nga katawan. We'll become a holy person. O mahimo kang mga balaan nga tawo. Almighty God and Jesus Christ stay in the kingdom of heaven fully face. Ang atong labing kamahalan nga Diyos kasi Ginoong Jesucristo ana siya karon nagpuyo sa tingali sa langit kamo ang balaan nga dakil. But every time a sinner cannot enter the fully face kingdom of heaven. Apan ang mga tao nga makasasala, hindi sila makasulod sa tingali sa langit. After remove the all kind of transgression, sin, we can enter there and we can stay with Jesus Christ forever. Noon kung kuman matangtang ang tanan natong mga kalapasan o mga kasalanan, usa pa ka makasulod sa gingharian sa langit kauban sa Jesucristo.
That's why we must understanding what the Bible teaching us, and then we'll be justified by faith on this. Muna kinahanglan nato masabtan kung saan gitundo ni Ginoong Hesukristo kanato aron kita mahimong matarong pinaagi lamang sa pagtuo. We came to hear Barangay Palio more than 1 year to teaching this first gospel of Jesus Christ to make you set free. Kung sa mga halos o sa katuig na kapel nga nagbalik-balik niyo og anhi dinhi sa palio sa pagtudlo ninyo maayong balita aron mahimong panggawas nun. Why so many people have no set free them in their lives? Kapag nalong hasod karon daghan man dyan po mga tao ang dili pa gawas nun sa ilang kinabuhi. Because they do not understand the Bible, they have no lacking knowledge of God, understanding very well. Tungod kay wala nila masabot ang Biblia o nakulangan sila sa kaalam sa Dios. That's why we must study Bible day and night according to the promise of God Almighty. Munang kinahanglan nato basahon ug sunan ang atong mga Biblia adlaw ug gabi sumala sa isaad sa Dios nga lapit. If you reading Bible, meditate the Bible, study Bible day and night, surely you will become a prosperous and successful life. Ay kung atong padayon og basa ang Biblia, tunan ang Biblia adlaw ug gabi, sigurado gayon na kita mahimong magbungahan ug magmalapuson sa atong kinabuhi. Just obey the word of God in your life step by step. Ako lamang tumanon ang pulong sa Dios sa akong kinabuhi sa hinay-hinay. I am so happy because some of you obey the word of God and the instruction of the church is very well. Sa mga lipay kay si Pastor Lee nga nasayod siya nga adunay uban nato nga mituman gayud sa pulong sa Ginoo o kato sa bisunod ang subo sa simbahan. And I pray and continue teaching you. Everyone of the church members must obey the wording of God very fully. Kung nag-ampo si Pastor Lee o patay siya nga nagtutulungan nato mahutap kita na mga miyembro sa simbahan ato gayong himpit na sundon o tumanon ang pulong sa Dios. And then you will become a wonderful disciple of Jesus Christ. Kita mahimo kayong mga maanindog nga disipulo ni Hesukristo. You can figure understanding the kingdom of heaven very well. Makalimo kita sa pagsabot may tungod sa gingharian sa langit pag-ayo. You can deliver the good news to one another, become an evangelist. Makalimo kita sa pagpaambit, paghatod sa mayong balita sa uban o mahimo kita mga ibang dilista. That's why I receive the message. I have hope through all the church members listening to the word of God and how to practice it very well in your life. Kung nagsangyaw si Pastor Lee sa mayong balita o kung doon siya'y paglaon nga atong tumanon, atong paminawon ang mensahe kung saan atong pagtuman sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Just you can follow the reading Bible schedule. I was sharing this schedule everyone else. Kung ako naman sundo ng schedule sa atong pagbasa sa Biblia o ginatagan na ni Pastor Lee, nini. According to the Bible, Joshua chapter 1 verse 8 to 9. Kung sumala sa ingon sa Biblia sa daang kasabutan, Josue kapitulo 1 bersikulo 8 hanggang sa 9. Joshua chapter 1 8 to 9, we read it together. Basa, ayaw gayud In the book of the law, always on your lips, meditate on it day and night, so that you may interpret the word of things to them. And you will be prosperous and successful. The Bible commandments to be strong and fast. Do not be afraid, do not be discouraged. The Lord your God will be with you throughout the way. Amen. Hallelujah. Bible says, be strong and courageous. Ang Biblia ngayon, kailangan kitang magmalisugon o magmanakot. Greeting each other. Bye. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be discouraged. Do not be discouraged. The Lord God will be with you. Lord God will be with you. This is the promise of God Almighty for all of you and I. Kung okay na disahan sa tulad ng kamalang ng Diyos, alam kanimo o kanako. That's why we always praise God Almighty and
meditate the word of God to increase our faith. Munang ako ang daigin karoon ang atong labing naman ng Diyos among kamutubo ang atong mga pagtuo. That's why we can preach the gospel evangelism unto and then pray to the church, make a disciple, reproduction, continue for the glory of God. Unang atong gibuhat padayon ta nga nagsangyo sa bayong balita, maghigong mga disipulo, magtukod og simbahan ug sa pagpadaghan pa alang sa kayamayan sa Ginoo. Some of you will become a very wonderful missionary and a disciple of Jesus Christ. Tuhon ang uban nato mahimong mga lindot kaayo nga mga disipulo ni Jesucristo ug mensahero ni Jesucristo. Many people live in this world and in the Philippines. Adunay daghang mga tao nga nagpuyo dinhi sa kalibutan ug ilabi na diri sa nasod sa Pilipinas. But not everyone can available for the glory of God, for the ministry of God, because of they are lacking of the peace. Apan ang uban dili sila magamit alang sa kaymayaan sa Ginoo ug alang sa Ginoo tungod ang uban nila gamay o walay pagtuo. Bible says our lifetime is a very short time. Ang Biblia nag-ingon ang atong kinabuhi mubuk lamang kaayo. If you follow the word of God, you can available your lifetime for the glory of God 100%. Kung atong nasayran kini, makahimo kita sa paggamit sa ato ang kinabuhi sa usa ka gatos ka porsyento. For example, some people available their life 1% and then dies. Ang uban nga tawo ilang gigamit ang ilang kinabuhi usa lamang ka porsyento ug tapos niya na sila namatay. Some people available their life 5% for the glory of God and die. Ang uban nila 5% nga ilang gigamit ang kinabuhi alang sa Ginoo ug tapos niya na sila namatay. Some people available their time 50% for the glory of God and die. Ang uban nila 50% ilang gigamit para sa Ginoo ug sila namatay. Some people available their lifetime 100% for the glory of God and die also. Kung doon po yung uban nga usa ka gitos ka porsyento nga ilang gigamit ang ilang kinabuhi alang sa kayamayan sa Dios ug mamatay usa. After we die, what happened to us? What kind of reward given us? Human ka mamatay unsa may mahitabo nato ug unsa klaseng butang or ang gante nga ang atong madawat. Bible teaching us after we die, there is the reward given from the Heavenly Father God and the Jesus Christ. Ug ang Biblia nagsaad nato nga human kita mamatay, kita nga nagbuhat para sa kayamayan sa Ginoo, aduna tay gante nga madawat gikan kang Ginoo Hesus. Somebody 1% available their time for the glory of God, they can receive the one talent from God Almighty. Adunay uban nga usa ka porsyento lamang ilang gigamit para sa kayamayan sa Ginoo ug usa lamang ang ilang madawat gikan sa labing kamayan ni Dios. Some people available their time 50% in their whole life, they can receive the reward 50%, 50 talent from God Almighty. O usama usab kana kung 50 ka porsyento nga oras nila gigamit sa Ginoo, 50 usab ang ilang madawat nga gante gikan sa labing kamayan. Some people available their time, lifetime 100% for the glory of God, they receive the crown of life from the Lord Jesus Ang Christ. uban sa kagatos ka porsyento nga ilang gigamit tibok ilang kinabul sa Ginoo o makadawat sila og purong-purong or korona gante nga gikan ni Ginoo Jesucristo. This is the message. What shall we do for the glory of God in our lifetime? Kung kini ang mensahe kung sa amay na kong buhaton ni ako ang kinabuhi. That's why Bible tells us not spend your time. Muna ang Biblia nag-ingon ka nato nga dili nato usikan ang atong mga oras. Available your time for the glory of God who will be, and then you will receive the reward, crown of life from the Lord Jesus Christ. Gabito nato atong mga oras alang lamang sa Ginoo kung makadawat gyud kita og gante gikan sa atong Ginoo Jesucristo. I hope and pray all of the church members available your time 100% for the glory of God, and then you can receive the crown of life from Jesus Christ surely. Kung mga nag-ampog naglaom sa paso, nakitang tanang mga miyembro sa simbahan
Wala kung mahimo atong gamiton ang tibuok porsyento sa atong kinabuhi sa paghimaya lamang sa atong Ginoo, sigurado gyud na kita makadawat og korona sa kinabuhi. Finally, I tell you the truth. How can we available our lifetime 100% for the glory of Sa God? katapusan, sulti ang talipasan nito kung saan nato para magamit nato ang atong kinabuhi o sa 100% para sa kamayaman sa Ginoo. Just follow the word of God, obey the word of God, meditate the word of God day and night, and pray to God Almighty more than 7 times a day, like a day. Sundot lamang nato ang pulong sa Dios o kinahanglan kita nga mag-ampo o magdayeg sa Ginoo adlaw ug gabi o kung makahimo kita sa pagdayeg sa Ginoo makapito ka gayud sa kaadlaw sama sa gibuhat nilaring gabi. And then you can available your time for one another, helping the one another, praying for one another, day and night. Magamit usab nato ato ang panahon ug atong oras sa pagtabang sa matag usa o sa pag-ampuanay sa matag usa. If we doing likewise, you will become a wonderful missionary more than like me. Kung atong buhaton ni mahimo kitang mga manindot kayo mga misyonaryo labaw pa kaysa ni pastor. I am the very least ones from Korea, but I want to make all of the Filipino church members make a very wonderful ministry of God missionaries. Isa ka nga siya, gamay lamang kaayo, gikan siya sa Korea. Pagdanan siya, kita mahimong mga nindot kaayo, mga misyonaryo o magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. That's why I want the devotion sharing my whole life for the whole my and Filipinos. Munang ganahan siyang ihalad o ipaambit ang tibok niyang kinabuhi, alam siya mga higala at kitang mga You are my best friend and child. sama kita mga suod niya nga higala o iyang mga anak. You are my best co-workers of God Almighty. Kita iyang mga maayo kaayo nga isig ka magbubuhat ya sa atong labing kamanan ng Diyos. Let us pray, Father God Almighty. We are sharing the gospel about the Jesus Christ. What kind of things did Jesus want? Help all of us realize the very important things. Hallelujah. Help all of the church members available their times 100% for the glory of God to receive the crown of life for everyone. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. We will sing to the Lord. Come upon us, please. About Jesus Christ. Panginoon sa akong mensahe o mahayong na sa pagtangyaw sa mga balita ay tungkol sa Yesus. When you believe in Jesus Christ, you will become a new creation. Kung sumuko ka na Yesus Kristo, mahayong kang bago ang binuhay. Do you like to believe in Jesus Christ? Gusto ba kang nalubuo na Yesus Kristo? And then you can pray for them. O mahayo ka sa pag-ampo alam kaniya. Likewise, simply you can deliver about the good news about Jesus Christ. Yung nani, simple ra kayo nga makatod ka sa mayong balita na itungkol na Yesus Kristo. Very simply, when you believe in Jesus Christ, you can enter the kingdom of heaven. Simple lang naman, ito ka kumuko ka na Yesus Kristo, makasunod ka sa ginhayan. When you believe in Jesus Christ, you will have a eternal life. Kumuko ka na Yesus Kristo, makagawa ka sa kinabuhi mo na ikakabuhay. Amen. You can name of Jesus, we are the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons and hard to flee. When we stand on the name of Jesus, there is one before us. When we stand on the name of Jesus, we are the victory.
Diyos, daghang salamat sa pagsugod niya kami magkatigong karon dinhi sa among simbahan sa Barangay Paliw. This morning we remember what the Bible teaching us and become a new creation, wonderful creature. So kami bitag ang minumduman ang gitudo ni Ginoong Jesucristo kanamo kung saan paghimo ang kami mahimong mga maligyo at Kristohanon. We thank you so much for gathering the new church, Barangay Paliw, Jesus Center. Daghang salamat sa pagtugod nga kami makatigong karon sa bagong gitudo sa among simbahan dinhi sa Paliw. Blessing Him come upon the whole people of God in this area. Ang panalangin abot sa pananatawan sa Diyos dinhi kita. We pray for the Barangay Captain and the Council and the Tanay City Mayor, all and officers. Muna kang pumis sa among kapitan diri sa Paliw, sa Councilor, bisan sa among mayor o sa tanang mga kagantuan. We pray for the whole blessing come upon the Philippine government, the President Marcos, all governor and the city mayor, and the Barangay Captain and the whole people of God on the mountain Paliw. Muna kang puming ang kanang panalangin mungkinsan sa tanang mga katawan diri sa nasin sa Pilipinas, sugod sa among presidente, sa among gobernador, o bisan sa among mga mayor sa syudad o sa tanang mga katawan, bisan diri sa Paliw. Almighty God, protection all of the church members and the gathering people from the whole kind of difficult situation. Kung nabinggaman na Diyos, proteksyonin ang inyong mga katawan, isa ang mga libro sa simbahan, gikan sa mga delikado kaayong makalimutan. Almighty God, protection provide what they need, food and drink, material, financial, everything is until Jesus control. Namanan nga Diyos, ikaw ang proteksyon, ikaw ang muhatag sa kanilang ikinahanglan sa ilang kanon sa lakinan o sa pinansyal hanggang sa ikawang pagbalik ni Yeso Cristo. Now may the grace of the Lord Jesus Christ,